Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Ngayon po ay September 27. Ilang araw na lang at katapusan na sa buwan ng September at papasok na po ang buwan ng Oktubre. So, October, November, December, malapit na ang katapusan ng 2023. Kumusta na po kayo sa loob ng kalahating sanlinggo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon po patuloy tayo magbabasa sa aklat ng Genesis. Ano po? Genesis 2. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Sa loob ng kalahating sanlinggo na kami po ay inyong ginabayan, pinatnubayan, biniyayaan, pinahiram ng buhay at kalakasan. Patawad din po sa aming mga nagagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Ama. Sa lahat ng hindi nyo naibigan sa aming mga ugali at panalita, ay hinihingi po namin ng tawad. Sa gabi pong ito ay muli kaming hihiling sa inyo ng karunungan, katalinuhan. Isugo na nga po niyo inyong banal na Espiritu sa amin upang kami po ay makaunawa at malaman po namin at lalo pa naming maintindihan ang nilalaman ng aklat ng Genesis. Salamat po sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin. Patnubayan nawa po niyo ang bawat isa sa amin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa gabing ito na muli tayo nandyan. Ngayon po isimulan na po natin ang nasa aklat ng Genesis 2. Simulan na po natin ang nasa Genesis. Genesis 2:1 hanggang 25. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Ano po? Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Nang likhain ng Panginoon Diyos ang mundo at kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anuman halaman ang nabuhay dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga sa lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo at ang siyang bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya ang ilong ng tao nang hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha ng Panginoon Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya at pinatubo ng Panginoon Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tignan at may masasarap na bunga. Pakasarap tumira doon. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan na nagsasanga-sanga ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pisyon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havila kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango na bedilium at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumalo ito sa buong lupain ng Cush. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumalo ito sa silangan ng Azira. At ang ikaapat na ilog ay Euphrates. Pinatira ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden ang ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman kung ano ang mabuti at masama.
sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng mag-isa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos dinala niya ang mga ito sa tao para tignan kung ano ang ipapangalan sa kanila at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila. Yun ang magiging pangalan nila. Kaya po kung tayo nakakakita ng mga hayop, ibon na nasa himpapawid at hayop sa ilalim ng dagat o sa tubig, sa ilog, kung ano po ang pangalan niya, tao po ang nagbigay ng mga pangalan nito sapagkat iniutos ng Diyos. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati na ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoon Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoon Diyos ang isa sa mga tadyang na lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Yan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Napakaganda ano po. Kaya yan po ang ikalawang aklat ng Genesis. Maraming salamat po sa pakikinig nyo at pakikisama sa pagbabasa natin sa aklat ng Genesis. Ano po, nakita nyo sa paglalang hanggang dumating ang ikapitong araw sa araw ng Sabat na ito po ay nakita natin at pati yung pagkakasala ng tao. Ano po, sana po ay naintindihan po natin. Bagamat alam na natin ang mga nakasaad dito ay patuloy po tayong magbasa upang tayo po ay ma-review. Ganon din po ako, nare-review ako at nare-refresh sa aking utak ang mga bagay na alam natin, na alam na pero kailangan nating reviewin. Sa pagtatapos po tayo manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa pangunawa na pinagkaloob niyo sa amin sa pagtalakay namin sa aklat ng Genesis 2 na sana po ito ay ma-refresh sa aming utak kung papaano nyo kami nilalang, kung paano nyo binigay ang ikapitong araw bilang pamamahinga para sa amin. Salamat po at kami po ay inyong ginabayan at humihingi pa po kami ng pagpapatnubay sa loob ng kalahating sanlinggo na aming haharapin. Salamat po sa inyo at ang biyaya at pagpapala ay sumamin. Maraming salamat po. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay po, at sa makalawa, Biyernes, Sabat ng gabi, ay sama-sama tayong muli sa pagbabasa sa susunod na aklat sa Genesis 3. Happy midweek po sa lahat.